Akala mo hindi na mauulit pero nangyari na naman. Matapos ang malalakas na banta, ang palitan ng mga banta sa pagitan ng Israel at mga pag-atake sa enerhiya ng Iran, biglang kinansela ni Donald Trump ang mga atake at sinabi na halos nagkasundo na ang US at Iran tungkol sa isang kasunduan sa nuklear. Ito ang dahilan ng digmaan, isang konkretong banta. Pagkatapos ng opisyal na pagbisita ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel sa Washington noong nakaraang linggo, lumabas ang mga balita na ang US at Israel ay naghahanda ng isa sa pinakamalalakas na pag-atake sa buong digmaan laban sa mga pasilidad ng infrastrukturang pang-enerhiya ng Iran. Maaaring mangyari ito sa mga darating na araw. Noong Lunes ng umaga, muling nagsalita ang magkabilang panig tungkol sa negosasyon pero may pagkakaiba. Tiniyak ni Donald Trump na nakikipag-usap siya sa Iran. Pinabulaanan ng mga opisyal ng Iran at sinabing wala silang pag-uusap o dialogo sa mga Amerikano. Madalas na nating naranasan ito simula ng digmaan. Nagbabanta si Trump ng matinding atake pagkatapos binabanggit ulit ang negosasyon pero lagi namang tinatanggihan ng mga Iranian. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng kasalukuyang sitwasyon sa lahat ng naunang sitwasyon? Sa totoo lang, may lumitaw na totoong pagkakaiba. Hindi na natin masasabing mauulit ang lahat tulad ng dati. Hindi na masyadong angkop iyon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nangyari ngayon at bakit biglang naging optimistiko ang mga eksperto at bumababa ulit ang presyo ng langis. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber. Kaya't lubos ang pasasalamat ko sa inyong pag-subscribe. Sige, isa-isahin natin ang lahat. Magsimula tayo sa mismong banta laban sa Iran. Bago pa man ito kanselahin, nag-post si Trump kung saan sinabi niya ang mga sumusunod. Handa ang Estados Unidos na gumamit ng lakas militar laban sa Islamikong Republika ng Iran gamit ang kapangyarihang di pa nakita mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa ulat ng Axios, ang tinutukoy dito ay ang pag-atake sa mga pangunahing bahagi ng sistema ng kuryente at infrastruktura ng Iran. Ibig sabihin, hindi sa militar, kundi sa civil na sektor ng enerhiya ng bansa. Ito ang palaging banta ni Trump tuwing gusto niyang subukang makipagkasundo sa mga Iranian. Pero gaya ng dati, makalipas lang ng ilang minuto, biglang nagbago ng isip si Donald Trump at kumambyo ng 180 degrees. Sumulat si Trump at ito ang kanyang sinabi. Katatanggap lang namin ng kahilingan mula sa Iran at iba pang bansa sa gitnang silangan na umiwas sa pag-atake dahil napagkasunduan na ang mga detalye ng kasunduan sa nuklear. Dahil sa kahilingang ito, pumayag ako alang-alang sa ikabubuti ng mundo sa hinaharap at dahil dito, sa kaligtasan ng isang matagumpay at masaganang Iran, nakanselahin ang pag-atake basta't mabilis nating mapagkasunduan ang kasunduan. Ayon sa kanya, dapat maglaman ang kasunduang ito ng agarang at lubos na pagbubukas ng kipot ng Hormuz at pagtigil ng banta ng nuklear ng Iran. O maganda pakinggan gaya ng dati, pero malabong pumayag ang Iran na ibigay ng walang kondisyon ang kipot ng Hormuz. Hindi naman nila ito pinatagal ng ganito ng basta-basta. Pero ang siguradong alam natin ay kung sino talaga ang nasa likod ng pagbabagong isip ni Donald Trump. Kasi dati, tandaan ninyo, palaging sinasabi ni Donald Trump na may nag-request sa kanya mula sa rehiyon na huminto, na sa totoo lang, hindi naman talaga siya mismo ang nagkakansela ng mga atake sa Iran. Sa bawat pagkakataon, may nagre-request daw sa kanya, pero wala namang makapagkumpirma nito. Lagi niyang sinasabi na ang mga monarkiya sa Golpong Persiko ang nag-request sa kanya. Pero pagkatapos, wala namang monarkiya na nagkukumpirma nito. Sabi niya, ang mga Iranian daw ang nagmakaawa sa kanya na tumigil muna at mag-usap pero ayon sa mga Iranian, hindi sila nakipag-ugnayan kahit kanino. Sa pagkakataong ito, may isang particular na tao na mukhang totoong nakiusap na huwag atakihin ang Iran. Ayon sa Axios, tumawag si Crown Prince ng Saudi Arabia, Mohammed bin Salman kay Donald Trump noong Sabado at totoong naghayag ng pag-aalala tungkol sa mga planong pag-atake sa Iran. Kinumpirma ng CBS News na si bin Salman ang nag-udyok sa Amerikanong presidente na itigil ang bagong malalakas na pag-atake at bumalik sa de-eskalasyon. Higit pa rito, kinumpirma rin ng opisyal na ahensya ng Saudi noong linggo ang mismong pag-uusap ni Trump at bin Salman. Isa pa, tumawag si bin Salman kay Trump matapos kausapin ng Amerikanong presidente si Benjamin Netanyahu.
Pagkatapos, nagbanta si Trump ng pag-atake sa sektor ng enerhiya. Sa lahat ng palatandaan, mas napaniwala siya ni Bin Salman kaysa kay Netanyahu. Kasabay nito, mula sa panig ng Iran ay naglabas din ng matinding babala sa parehong araw. Partikular, ang ministro ng panlabas na ugnayan ng Iran na si Abbas Araghchi habang kinakausap ang kanyang Saudi na katapat, si Prinsipe Faisal bin Farhan, ay nagsabi at ito ang kanyang sinabi. Anumang pagalit na hakbang ng Estados Unidos ng Amerika o Israel o pakikilahok o pagtulong ng mga bansa sa rehiyon sa ganitong mga aksyon ay haharap sa matindi at katumbas na tugon mula sa makapangyarihang sandatahang lakas ng Iran. Pagkalipas ng isang araw, noong 3 ng Agosto, nilinaw ni Trump ang detalye. Ayon sa kanya, magsisimula ngayong Lunes ang negosasyon sa Iran na magdiligtas ng maraming buhay. Ayon sa kanya, mayroon ng kasunduan tungkol sa kipot ng Hormuz at umaasa siya na magkakaroon pa ng kasunduan tungkol sa isyu ng denuklearisasyon ng Iran. Narito ang mahalagang pahayag ni Trump, mas gusto ko ang kasunduan kaysa pumatay ng tao. Binigyang diin niya na maaaring anumang oras muling simula ng militar ng Estados Unidos ang aksyon laban sa Iran kung kailangan. Dito nagsisimula ang tinakakapanapanabik at malinaw na bahagi para maintindihan ang tunay na nangyayari. Ang opisyal na kinatawan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Ismail Bagay ngayong araw, Agosto 3, ay mismong pinabulaanan ang lahat ng sinabi ni Donald Trump. Sinabi niya sa Iranian TV ang mga sumusunod, CP. Sa kasalukuyan, wala kaming anumang negosasyon sa Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa kanya, ang tanging dialogo na isinasagawa ngayon ng Tehran ay ang negosasyon sa Oman at ito ay tumutukoy lamang sa paglikha ng ligtas na ruta para sa paglalayag sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz at ito ay may bayad pa. Nilinaw ni Bagay ang isang detalye. Noong Agosto 3, ayon sa kanya, si Abbas Araghchi, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, ay talagang pupunta sa pilgrimage. At ang ibang miyembro ng negotiating team ay nasa Iran. Ibig sabihin, walang delegasyon ng Iran na pupunta sa Amerika. Walang delegasyon ng Amerika sa Tehran o sa neutral na lugar. Walang pupunta kahit saan. Pero ayon kay Trump, nagsimula na ulit ang negosasyon na yon. Ito ang huling pahayag ni Bagay. Hindi magbabago ang sitwasyon sa Hormuz Strait habang patuloy ang agresyon at blockade ng Amerika. Ipinapakita ng presyo ng langis ang kawalang katiyakan na ito. Ang presyo ng Brent na langis ay pansamantalang lumampas sa $100 kada bariles noong nakaraang linggo, unang beses mula Mayo. Noong Lunes, matapos ang pahayag ni Trump, ay biglang bumagsak ng mahigit 8%, mas mababa sa $89. Sa isang punto, bumaba pa ito sa ilalim ng 83. Ngunit agad pagkatapos na pabulaanan sa publiko sa Tehran ang usapin ng negosasyon, muling tumaas ang presyo ng langis. Ibig sabihin, agad tumutugon ang merkado sa bawat salungat na pahayag mula sa dalawang panig. Ngayon, bakit pa ulit-ulit na nagbabantang si Trump tapos biglang binabawi at hindi lang ito isang beses nangyari? Ang paulit-ulit na petoy na ito ay talagang nakakaintriga mula sa pananaw ng pananaliksik. Paalala ko lang, noong Marso, ilang linggo matapos magsimula ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran, ipinahayag ni Trump ang 10 araw na pahinga sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran na inilipat sa Abril 6. Pagkatapos, paulit-ulit na nausok pa ang mga deadline. Gaya ng natatandaan ninyo, nagsimula sa 10 araw, naging buwan at tuloy-tuloy pa. Sa lahat ng pagkakataon, iisa ang lohika. Si Trump ay matindi at mariin nag-aanunsyo ng walang kapantay na atake na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at pagkapanik sa riyon. Pagkatapos ay may lilitaw na isang tagapamagitan. Ngayon, si Prinsipe Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia ito na kinumbinsi niya si Trump na ipagpaliban ang pag-atake para sa halos naabot ng kasunduan. Pagkatapos, ang panig ng Iran ay alinman hindi kinukumpirma ang pag-iral ng kasunduang ito o diretsong itinatanggi ito. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang paalala. Naiintindihan niyo ba ang sistema? Malakas magbanta si Trump. Sisirain daw niya ang sektor ng enerhiya na magiging pinakamalakas na atake mula ikalawang digmaang pandigdig. Sabi niya, may lumapit sa kanya sa rehiyon at nagmakaawang huwag umatake. Pumayag siya at hindi na itinuloy ang pag-atake. Sa susunod na yugto, sabi ng Iran, walang kasunduan. Ano ang pinag-uusapan?
At ngayon, lumabas na ang mga higanteng kumpanya ng langis ay nag-ulat ng record na kita sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Ang kumpanya na ExxonMobil ay opisyal na kumita ng higit sa 14 na bilyon at 500 milyon na dolyar sa isang quarter. Ang Chevron naman ay 12 bilyon. Ang Shell ay halos 10 bilyon sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gas at langis. Habang tumatagal ang gulo sa gitnang silangan, mas lumalaki ang kita ng malalaking kumpanya ng langis sa Amerika at Europa. Pero minsan, kailangan pababain ang presyo ng langis para makabili ang ibang kumpanya. Pagkatapos nilang makabili, pwede na ulit itaas ang presyo para kumita ang mga kumpanya sa Amerika at Europa. Sabi nga nila, hindi ako nagpaparinig. Impormasyon lang ito para pag-isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa Iran, kapaki-pakinabang ang modelong ito ni Trump. Tuwing halos maging totoo ang banta ng malawakang pag-atake sa sektor ng enerhiya, nakakapagpahinga ang bansa kapalit minsan ng formal na konsesyon sa paglalayag sa Hormuz. Nasa huli ay sila rin mismo ang nagsasabing hindi yon kasunduan. O kaya naman sa pamamagitan ng mga bagong pahayag. Para sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar na yun mismo kay Trump, na palagi ring humihiling sa kanya na iwasan ang pag-atake, malinaw ang lohika. Ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Iran ay pwedeng magdulot ng krisis sa rehiyon at makapag-atake sa sarili nilang pasilidad ng langis at gas na gustong iwasan ng mga monarko ng Golpong Persiko. Para kay Trump, ang pagkansela ng pag-atake ay nagpapakita rin ng lakas na ayon sa kanya ay handa na sa pag-ataking di pa nakita mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa parehong panahon, naging tagapamayapang nakipagkasundo sa pagpapahupa ng tensyon. Sa ngayon, di pa rin malinaw ang halaga ng posisyong ito dahil wala pang nakasulat na kasunduan mula sa alinmang panig. Dahil sa madalas na paglitaw ng pattern na ito, maulit lang ang siklo ng banta, pagbawi ng banta at pagtanggi makalipas ang ilang araw o linggo kapag walang resulta ang negosasyon. Kung magpapatuloy ang presyon mula sa Saudi Arabia at iba pang mga monarkiya sa Golpo at hindi lang ito minsang pangyayari, maaaring mapabagal nito ang eskalasyong militar sa mas matagal na panahon. Pero tulad ng nakikita ninyo, hindi ko sinasabi sa kahit anong senaryo na tiyak na matatapos ang digmaan. Konklusyon. Si Trump, ayon sa kanya, ay kinansela ang isa sa pinakamatitinding pag-atake sa kasaysayan ng digmaan. Binanggit ang kahilingan ng Iran, mga monarkiya sa reyon at ang napagkasunduang mga parameter ng kasunduan sa kipot ng Hormuz at nuclear harmonization. Hindi kinumpirma ng Iran sa publiko ang kasunduan at ayon sa tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang palabas ng Iran, walang naganap na negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Tumutugon ang presyo ng langis sa magkakasalungat na pahayag na ito. At gaya ng naalala ninyo, hindi ito unang beses na ang banta ng malaking pag-atake ay nauwi sa negosasyon na walang malinaw na resulta. Ang paulit-ulit na ganitong modelo ay ginagagawang mas makatwiran ang maging maingat kaysa maging optimistiko sa tunay na tsansa ng pagresolba sa mga susunod na araw o linggo. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.